yun no mga tol, konting tips at konting idea para makapulot kayo ng konting tips at konting kaalaman. Yan ang ating mga motor sa Rusi. So paano mga tol, yun lang, konting ano lang tips mga tol. Para sa mayroong mga classic, mayroong mga RFI 175 at saka yung mayroong Titan 400cci. Kadalasan yan kasi mayroon silang preno sa likod. So mas delikado yung preno sa likod. Basta pag pinasingaw nyo yun, huwag nyong pipindutin, huwag nyong pipisilin, or huwag nyong tatapakan. So kapag nasara nyo na, doon nyo pipisilin o tatapakan para yung pressure nya madaling bumalik at hindi siya makahigop ng hangin. Huwag nyong gagawin na binuksan yung 8 na yon na tornilyo, tumulo yon, tapos pinisil mo, so mawawala siya ng pressure. Excuse me. Kasi ang mangyayari doon mga tol, mapapalitan yung pressure niya na purong hangin. Makakahigop siya ng hangin mula sa labas, yung pressure niya mawawala, no? Hanggang sa mahirapan ka nang magbalik doon sa kanyang pressure. Kahit bomba ka ng bomba, mahirapan ka talaga. So nangyari na kasi sa akin yun. So kaya ako tinuturo mga tol para at least mayroon kayong mapulot ng konting idea. So paano mga tol, hanggang dito na lang. Paalam. So ayan mga tol yung ating 400cc. 400cci at saka yung Classic 250i. Ayan mga tol. So ang disc brake, dito tayo mauna sa Classic 250i. Ang Classic 250i natin mga tol ay double disc brake sa harapan, diba? Ayan double disc brake yan. So mga tol, kapag mayroon kayong napansin na lumalangit nito, kumakaraskas sa inyong mga disc brake, so sa akin, marami na akong na-experience na pumupunta sa akin. So ang ginagawa ko lang mga tol, pinapasingaw ko lang yung yung tornilyo dito na size 8 yung ano niya, no? Binubuksan ko lang yan, ayaw ko lang, wag mong pipisilin yan mga tol, yung kanyang preno, yan yung kanyang preno, no? So kapag pinisil mo kasi yan mga tol, hihinga yan, so makakahigop siya ng hangin, so mawawalan ng pressure, so mahirapan ka na magparating sa kanyang preno at hindi na siya magbabalance, no? So ang gawin mo lang, iikot mo lang siya, pasingawin mo lang, kusa siyang tutulo mga tol. Ibig sabihin nun, sa paggamit niya, sa kakapisil niya, so ang mangyayari niyan, makaka-pressure siya na malakas, no? Sa paggamit niya, kahit mga 3 buwan o 2 buwan, lalakas na yung pressure niya. So pag naramdaman mo yon mga tol, kahit 1 buwan pa lang maramdaman mo na yon, so papasingawin mo lang dito sa may 8 na tornilyo na to. Tapos hayaan mo lang siyang tumulo, pero wag mo sagarin yung ano niya. Pag medyo hindi na siya pumapatak, sara mo ulit. So tapos dun mo siya pipisilin, no? Yung undergrip niya na to sa preno. Pag pinisil mo siya, so babalik yung preno niya. So hindi na siya magre-respond na yung preno niya. So kapag bago kasi siya, so preno siya, pinipreno mo yan, naka-pressure siya mga tol. So ang pagpreno niya, nakakapit pa rin. Kasi malakas yung pressure niya, hindi siya makabalik, no? So ang gagawin lang natin, bubuksan lang natin to 8 na tornilyo na to. So hayaan lang natin siyang tumulo hanggang sa tumulo siya mag-isa. Tapos patayin natin kapag hindi na siya pumapatak, mahagos na lang siya paunti-unti. So yun. Tapos tsaka nyo itong pinaka-handle nya, bombahin, no? Mabalik ang kanyang preno. So magre-respond na yan kasi yung pressure niya ay nabawasan na sa loob. So magre-respond na siya. Mawawala yung naririnig nyo na nangit-ngit o kalaskas, no? Ganon din yun sa likod niya. So karamihan sa harap kasi. Mayroon din sa likod, pero madalang lang. Pero ako, ang ginagawa kong technique,
kapag hindi ko makuha doon sa ano niya, pagdating sa likod, hayaan mo lang din siyang nakabukas, so hayaan mo rin siyang tumulo. So magre-respond din siya mag-isa, katulad doon sa harap. Huwag mo lang siyang tatapakan habang nakabukas to. So lalo na to sa likod kasi mas malayo yung hose niya. So pag nagkahigop siya ng hangin, mawawala na siya ng preno. So mahirapan ka nang magbalik sa preno niya. Ganon din tong ating mga 400cc, parehas sila no. Kahit yung RFI 175, pare-parehas lang yan mga tol. At yun, no, ang natin. Pag pinisil mo siya o tinapakan mo siya na nakabukas yun, so magkakaroon siya ng hangin. So mahirapan ka nang magbalik dun sa kanyang preno. So ang gagawin mo lang mga tol, kapag binuksan natin to, wag mo siyang tatapakan o pipisilin kung sa harap, no? Hayaan mo lang siyang tumulo hanggang sa tumatagas na lang siya na paunti-unti. So doon mo siya isasara at doon mo siya tatapakan para yung kanyang pressure ay hindi mawawala. So magpe-pressure siya hanggang sa magkakaroon siya ng play. Kasi kapag bago siya, ang fluid niyan mga tol ay puno, no? So syempre puno yan. So sa kakapisil mo o sa kakatapak mo sa likod, so magkaka-pressure siya na malakas, no? So kapag pinasingaw mo, so magkakaroon siya ng play, no? Ang dumi kagad ng kamay ko. Pamhira. Para akong umawak ng no. Wala, pamhira kasi pagdating dito mga tol sa amin, dahil open yan, no? Nakikita lahat, open siya. Yung alikabok, lalo na ngayon mga tol, nagka-grass cutter yung sa harap namin. So yung alikabok niyan pupunta sa amin. Kaya yun, nadadali ang aming mga motor. Ay baka ng alikabok. Kaya medyo makikita nyo para siyang may puti, para siyang may polvo, no? So ganun mga tol, no? Ang payo ko, buksan nyo lang, hayaan nyo lang na tumulo. So kapag mayroon siyang tumatagas, tagas na lang hindi natulo, so doon yun siya patayin. Tapos tapakan para bumalik yung kanyang bumalik yung kanyang pressure. Tapos magre-respond na siya, no? Siyempre kapag bago yan, puno ng fluid, so kakapindot o sa kakatapak mo, kahit na puno yan, magpe-preno yan. So mag-iipon pa siya na pressure niya. So syempre dahil puno siya, so kapag napuno na ng pressure yan, kapag pinreno mo yan, nakaganon pa rin. Kaya pag umandar siya, maririnig mo na kakalaskas o lalangit-ngit siya, no? Kasi dahil dun sa hindi siya nagre-respond mga tol, no? Hello mga tol. So panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. At matagal bago ako nakapag-upload mga tol. Dahil alam niyo na, busy tayo ngayon sa mga customers. Mga customer natin kasi pag araw ng mga ganyan na mga nagpapasko, New Year, so maraming tao talaga nagpupunta, no? So yun, hindi tayo makapag-vlog ng maayos dahil busy tayo. So ngayon mga tol, ang iba-vlog ko sa inyo yung mga motor natin na Rossi na mayroong mga disc brakes sa likod at saka sa harap. Unang-una, number 1, yung ating motor na RFI 175 at saka yung mga KR. Yan, yung mga enduro type, no? Yan, kadalasan mayroon yan. Mga disc brakes sa likod, no? So yung mga may disc brakes sa likod, unang-una yung RFI natin, natin dyan, unang nanarinig ng mga motor natin, no, customer, mayroon silang nararamdaman na langit-ngit, no? Langit-ngit doon sa may mga disc brake niya, sa may preno niya sa harap o sa likod, no? Tapos kahit sa mga KR natin mga tol, ganun din, no? Mayroon akong ipapakita sa inyo mamaya, pero second hand lang to. Sa enduro wala tayo ngayon, no? Wala tayong mga
Saka pangatlo, mayroon din palang disc brake yung ano natin. Classic 250i at saka Classic 250. At saka yung Titan at yung 400cc natin, no? Yan, mayroong mga disc brake sa likod yan. So mayroon silang nararamdaman na langit-ngit sa mga disc brake nila. So, mamaya mayroon akong ipapakita sa inyo mga tol na second hand or brand new. Ito na lang, sa brand new na lang tayo. Meron akong ipapakita sa inyo na brand new na 400cc o Classic 250i. So punta tayo sa taas kasi nandun yung ating motor na isa sample ko. Yung RFI sana, kaso sa ganahan yun. So ipapakita ko sa inyo yung 400cc at saka yung Classic 250i. Tapos ipapaliwanag ko sa inyo mga tol. So babalik ta rin ko lang mga tol yung video para maipakita ko sa inyo ng maayos.